Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapwa Pilipino sa labas ng bansa. Mabuhay po kayo, mga magigiting na ating mga OFWs. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cobonegro. Okay, nandito po tayo sa regular na natin. Mga updates ng mga nangyayari ho, no? Ang isa ho ay kamakailan lamang ay nagpalabas po ng manifesto itong mga dating mga opisyalis ng PNP, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at ilang mga sibilyan na kini-question ito pong nangyaring pagbaha. No, pagbaha sa Metro Manila nung kasagsagan ng Super Typhoon Karina. No? Kung matatandaan po ninyo, itong ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., nung kanyang State of the Nation address, pinagmalaki niya na 5,200 na mga flood control project. Correct. Ang nandyan na raw. Samantalang napatunayan, na binaha tayo ng lubusan nung panahon ng Typhoon Karina. Ang isang problema ata doon, Ricky, kasi yung 5,500 yun, ano? Na mga proyekto. Hindi naman lahat po yun ay tapos. Ang iba'y pinaplano, ang iba'y ginagawa pa lang. Kaya lang na-lump sum niya kasi sa isang report na 5,500. Siyempre, nakikreate na impression ng tao, safe na tayo. Kasi may 5,500. At agad-agad pong nag-react ito pong mga opisyalis na ito. At surprisingly, a day after or a day before, hindi natin malaman, nagpalabas naman ho ng kanyang pahayag ang ating Vice Presidente calling for the same issue. Pero dinagdagan niya. Dinagdag niya ay yung inflation, yung airport, di maganda, etc. etc. So bumanat na ho yung ating Vice Presidente Sara Duterte na halos magkasing parehas, no? That's right. At unfortunately or fortunately, ginamit niya ng ating Vice Presidente yung palagi natin sinasabi dito na ang ating tungkulin bilang Pilipino ay sumampalataya sa Diyos, tulungan ng bayan para maging maunlad at palaguin yung pamumuhay ng pamilya. So Diyos, bayan, pamilya. Pero hindi ko kami kay Vice Presidente, may inaanong natin. Tayo ay talagang matagal na naniniwala doon. Bahagi sa sinabi niya, sabi niya, we deserve better. Oo. Up sa kanya. Parang ganun din yung sinasabi niya, nung itong manifesto na ito. In fact, sinasabi nga nila na kaya ganyan ang nangyayari, dahil nga daw doon sa mga aligasyon ng korupsyon. Korupsyon sa pamahalaan. Ngayon, ang tanong ko naman, to be fair, ako, okay naman magpahayag ng mga ganyang saloobin ng ating mga dating retirado at yung iba pa doon, karamihan kaibigan pa natin. Nandun nakapirma si Colonel Kerubin. Si Mayor Magalang nandun. At yung iba-iba pa. Ngayon, ang tanong naman dyan ay simple lang. Ito bang pagbaha na naranasan natin, ito ba ay extraordinary phenomena? Ikaw sa tingin mo? Well, unang-una, kung Metro Manila, yun yung tinamaan ng huli, talaga naman pong floodplain ang maraming bahagi ng Bulacan. Metro Manila, no? Pero syempre, may mga lugar Bulacan. tayo. Itong sa Bulacan na limbawa, meron diyang ibang kaso dahil ang paglubog ng Bulacan ay dulot din ng mga ilang infrastructural project, di umano. At ito Huwag mo na sabihin di umano, totoo yun. Oo, makikita mo naman, may mga community dyan na hindi, hanggang ngayon, na hindi pa nagiging permanente na yung kanilang paglubog. Okay. Hindi na nawawala ang tubig, na dati naman ay wala niyan. Sa Manila? Kung ang Maynila po talagang madalas lubugin yan. Kasi yung mga bahagi dyan nung panahon ng Batas Militar, kapatid, mga early 80s, nakikikwento lang sa akin to ni Daryl. Doon sa bahagi ng Santa Ana, sa Maynila, sa Punta. Santa Ana, Maynila. Alam mo ba ang bahalampas tao? Anong taon pa yan? 1978, 79. Ganyan pa. Kasi nagkaroon ng isang malakas na typhoon. Ngayon, yung mga tao, lalo na dun sa bahagi nung sinasabi ni Daryl, talagang lumubog. In fact, nasa building sila, kitang-kita talaga. Walang, parang animoy dagat yung Pasig. Kasi, malapit sa Pasig River. No? It took them how many weeks bago nakarating yung Pero yung tulong ng pamahalaan, mga isang linggo. Kasi ang Manila ho talaga,
maski nung panahon ng mga Kastila, talaga namang lumulubog talaga yan. Kasi sabi nga ng ating expert environmentalist dito, ito po ay Maraming bahagi ng Metro Manila ay mga floodplain. Floodplains. Kaya ho talagang lulubog yan. Ngayon, kung halimbawa, ang katakataka, Karoy, yung Quezon City. Ang Quezon City ay plateau, no? Mataas na Plateau. na flat. So, pag ibig sabihin ng plateau, ibig sabihin nasa higher, Higher elevation. elevation. Kaya lang, nagkakaroon ng isang ganyan. Isang flat siya sa taas, kaya natatayuan ng maraming komunidad. Okay. Ngayon, at yung tubig na nanggagaling doon sa mga bulubundukin po ng Sierra Madre, syempre tubig yan. O, saan pupunta yan? Dapat Bababa. yan sa mga ilog. Pero pag medyo masikip ang ilog, ay umaapaw. So, kaya tayo may tinatawag na floodplains. Okay. So, ito po ba ay extraordinary phenomenon? Yung nangyari sa atin sa Carina? Well, yung dami ng ulan, oo, pero hindi naman ito yung first time na nangyari, no? Mas malala lang. Siguro ang naiiba lang kumpara nung Undoy halimbawa, ay mas mabilis nag-recede ang tubig ngayon. Okay. Kumpara nung sa Undoy. Okay. Kung kaya't kahit na mas marami ang volume ng tubig na binagsak niya, ay in a few days, yung iba nga, within 48 hours, 24 hours, okay na. Pero marami pa ring binaha. Kasi pinapakita rin yan kung gaano karami sa ating mga mamamayan ang nakatira sa mga danger zone talaga. Correct. No? At yan palagi ko yan pang mas issue kasi hanggang ngayon mababa yung ating social housing, no? Yung output ng ating social housing, 6.6 million yung ating backlog. Kinakailangan ng 1 million housing per year para maka-recover. Na hirap naman po tayo. So, marami po talaga kung wala akong sariling pabahay ang mga komunidad, syempre titira siya doon sa kung saan siya pwedeng tumira. Or baka nabentahan siya. Ng mga bilyonaryo. Yan, marami mga din yung real estate kaso. developer. Di ba? That's right. Na binenta sa mga malalapit sa mga danger zone. Well, isa din yan sa problema natin. Kasi Dahil kita marami talagang mga housing project, pribado, o kahit nga pang-public na siguro mas mahigpit lang kung public ang kasi may mga Anong standard danger, dyan. Karoy, kapag may subdivision doon? Siyempre, kung nilagyan mo yan sa isang riverway o malapit sa riverway, nagiging blockage yan. Tawag din dyan blockage. No? So, instead na dumaloy, mapipigilan niya yung pagdaloy ng tubig pag kinakailangan. Okay. Kung mataas ang volume ng iyong pag-ulan at merong blockage yung mga estero, ilog, etc., talagang magkokos siya ng pagbaha, no? At mapapalala niya yung pagbaha. Pati kung may drainage, saan ba pumupunta ang drainage? Kung malapit sa ilog yung subdivision. Well, unfortunately, sa case natin, lahat yan papunta sa ilog. Oo, sa Metro Manila. Kaya, pag marami kang communities na hindi maayos yung drainage system, o di kaya ang volume ay hindi kaya dahil hindi naman nakadesenyo talaga. Remember, lampas-lampas na tayo sa original na design ng population ng Metro Manila, no? Kaya nga may dapat deurbanization strategy tayo kasi hindi na ho talaga sustainable ang dami ng tao. Pero unfortunately, instead na kumonte ang mga tao ay lalo pang dumadami. At dumadami din yung mga pabahay. Kung sana kung pataas ang pabahay natin. Hindi pa rin Marami so complex pa rin talaga yung problema ng pagbaha. Ay, napaka. Hindi ho siya simpleng problema. Kaya nga nung huli natin na pag-usapan to, Ricky, di ba? Ang daming factors. Mula doon sa basura, mula doon sa blockage, mula doon sa mga infrastructure, hanggang doon sa deforestation. Saan pwede mag-intervene ng gobyerno? Ang mga madaling gawin ay unang-una yung solid waste, no? Tama. Madali siyang gawin kasi nakadesenyo naman ang ating mga local government units. At ang ating batas sa solid waste ay talaga namang community-based. Okay. So kung yan ay mapapatupad lang, lalo na yung ating EPR, yung Extended Producer's Responsibility, na ima-manage yung plastic. Kasi plastic, syempre, isa sa mga pinakamalaking blockage. Okay. Ikalawa. Yan. Pangalawa, syempre, yung deforestation, although mas long-term ito ng kaunti, no? Kasi yung kaagad-agad, yung pwede. Kung yung immediate, syempre, yung pagki-clear ng ating mga riverways. Drainage. Oo. Dredging pala. Dredging sa Bukana. At sa mga tributary, sa mga pinanggagalingan,
ay yung paglilinis ng mga riverways, no? Including pag-aalis ng mga blockages. Okay, dalawa muna tayo doon sa sinabi mong waste management at yung pag-drain. Yan. Drainage. Drainage, yung Okay. paglilinis ng drainage. Sa pagkakaalam mo, yung gobyerno ba nag-alaan ng pondo para dito sa dalawang basic na ito? Meron, at hindi lang pondo, kundi programa. Kasi may every week programa. na, ang barangay ngayon, every week na, hindi na siya yung pa-project-project lang. It's a required activity sa lahat ng barangay. At mag-participate man yung mga citizen o hindi, ay mandated ang bawat barangay personnel. So magkanong budget ang inalalaan dito? Ayan ang magandang tanong, Ricky, kasi yung sufficiency ng budget, siyempre pumapaloob yan doon sa ating climate change adaptation. So mga tansya mo, mga ilang billion yan? Unfortunately, hindi ko alam yung exact figure. Ang alam ko yung percentage, no? Mukhang batay sa pangangailangan natin sa adaptation ay mukhang wala pa tayo sa 30% ng requirement. Wala pa sa 30%. Kaya napakalaki pa po ng pagkukulang sa pagpondo ng yung extent na kailangan sa adaptation. At when I say adaptation, I don't only mean yung sa clean up or sa riverway clean up, no? Iba pang bahagi ng climate change adaptation. Dako tayo doon kasi yun ang sinasabi mong cost ng pagbaha. Di ba? So, tama ba itong reaksyon ng ating mga kaibigan sa yung mga retirado natin tungkol dito sa sinasabi nilang pagbababaya? Pagbabaya? Pagpapabaya. Pagpapabaya. Ano bang English ng pagpapabaya? Pagpapabaya, oo. Well, kung sinunod ng tamang-tama talaga ang ating eco-waste law, ay kasi kung yan management at source dapat yan Okay. So, hindi nga dapat nauwi yan hanggang sa tambakan Dapat doon pa lang sa household level ay namamanage yan. So, definitely, meron talagang pagpapabaya. Kasi yung scale ng problema natin sa basura, ay yung solusyon hindi naman sumasabay. Okay. Ito ngayon, tatanungin kita. Ikaw ba nabuhay ka na nung kay Cory? Oo, siyempre. Bumahaba doon, hindi? Meron din. Anong meron din? Talagang may meron? pagbaha din. Oo. Okay. Wala namang... Kay Ramos? Meron din. Kay Erap? Meron din. Iba alalang-alala ko yung kay Erap. That's right. Kay Gloria? Na Meron din. 9 na taon? Ang pinagkaiba lang siguro... Hindi ka muna, natin. Kay Gloria, meron? Meron. Kay Pinoy, meron ba? Meron din. Meron din. Meron din. Despite all the effort. Kay Duterte? Meron din. Nakita naman natin yun, di ba? Kaya nga. So, anong pinagkaiba ngayon? Well, ang epekto ngayon ng climate change is mas malala. So, yung undoy, mauulit-uli yun, yung ganong volume. Hindi na siya yung minsan lang mangyari sa ating pero anong pagkakaiba ngayon? Bakit may mga sinasabi na kailangan pagtulungan ito at nagiging political kasi yung pagbaha? Well, palagay ko kasi, ang isang masamang imahe kasi dyan, Ricky, nung SONA, nagbigay kasi ng false narrative. False sense of hope kasi Yan ang problema actually dyan Kasi sabihan ka ba naman ng 5,500 project na ang impression, although hindi naman sinabing tapos na, pero kung iyan na ibabahagi mo sa SONA, di ba report ang SONA? So ibig sabihin, kumpante tayo 5,500. Specific pa yon na flood-related projects. At, Teka, ikaw ba nabuhay ka ng Cavite for a long time? Well, hindi naman ganun katagal, pero more than 10 years na rin. More than 10 years. So, nung panahon ni FBR, nandun ka? Oo. Bumabaha ba doon? Yung mga bahaging bumabaha ngayon, yung pa rin ang bumabaha noon. Nung Las Piñas, Paranaque, ganyan din. dinadaanan mo? Yan, mula Bacoor, mula Imos, hanggang Las Piñas, Paranaque, Pasay, bumabaha lahat yan. Okay. Mas malala bandang Las Piñas at Bacoor. Tama. Yung area na yan. Bakit malala sa Las Piñas? Well, unang-una, talagang bagsakan talaga ng tubig yung lugar na yan. Correct. Talagang swamp area kasi yan, originally. Totoo naman. Pangalawa, marami rin kasing infrastructure dyan. Yung blockages ang malaking bahagi. Anong mga infrastructure? Housing, may mga blockages sa rivers, there was a time maraming informal settler dyan. Ngayon, nabawasan na kasi na-resettle na. Pero marami pa rin mga housing projects. So, isa yan sa problema kasi minsan illogical nga kasi ang lugar na floodplain dapat ay hindi masyadong nilalagyan ng bahay.
Tama. Oh. No? Kasi may epekto po yan sa drainage, sa kakayanan. Kasi siyempre household, Oo. lahat yan Teka muna, pag nagde-drain. sinabi mong marsh ba? A swamp. Swamp area, So, ibig marshland. sabihin, meron siyang mangroves dun sa dati. Hanggang ngayon naman, may mga naiwan pa ring maliliit na bahagi. Kaya nga Hindi, nandyan sa yung Parañaque Lapachea, di ba? yun. Parañaque, Las Piñas. Kaya nga Meron pa ba? LPPCea. Wala na ako nakita dun. Meron. Ang natira dyan, Ricky, yung Lapachea ang tinatawag. Oo, yung Las Piñas, Lapachea, Parañaque. oo. Yan yung malaking bahagi. Oo. So, kung talaga yan, marshland talaga, no? Wetlands kung tawagin. Oo, pero yung isang ganun, parang hindi na yata nawala. Parang, May bahagi sino nag-order doon na nawala yun? may bahagi na inalisan na talaga, no? Kasi nga nilagyan ng mga... Teka muna, sa Las Piñas ba sinong pinakamatagal na nag-mayor doon? Ang pamilya? Isang pamilya lang naman ang napakatagal na dyan. Sino? Na namayagpag din sa Senado. Alam na po natin yan. Ano? Hindi naman mga bidya, mga Aguilar. Well, nauna sila. Tapos Bilyar. Bilyar ba? Diba? Hindi ko alam eh. Nag-mayor ba din sa Bilyar? Magkasama sila dyan. Anyway, tapos ngayon nagiging environmentalist si Well, kasi concerned daw siya sa pagbaha. Kung concerned ka sa pagbaha, di dapat nung panahon pa ni FBR, ni ERAP, ni Gloria, sinulusyonan nyo na yan. Ayan ang isang problema Hindi na din. yan masusolusyonan dahil ang dami ng subdivision doon. Oo, yung talaga, yung sobrang dami ng mga housing development, may epekto naman talaga siya. Okay, so natin, kung hindi siya urbanization. extraordinary, bakit ngumangawa ngayon itong mga kaibigan natin, mga militar at mga pulis? Well, palagay ko, ang sense ko lang ang sense ko lang kasi is, iba kasi yung naapektuhan tayo at para nating alam na may kasalanan tayo, iba naman yung pinaasa ka. Okay. Iba yung pinaasa ka Kasi lahat tayo naghahanap ng pag-asa, di ba? Ngayon, kung may leader ka na magsasabi, tapos right after 1 or 2 days after ay makikita na mali ang kanyang sinabi. Kasi paano mo i-defend? Hindi siya defensible Paano mo i-defend ang isang report na meron kang ganito karaming flood control project tapos babahain ka na matindi? Ako simple lang yan Doon sa mga dumakda doon, tiyak ko doon, karamihan doon, nanggaling din sa pamahalaan. Nagkaroon sila ng siguro 1 or 2 instances na sila ay naging kasapi o kabahagi nung policy making ng pamahalaan. Tama kaya? And I'm pretty sure alam nila kung ano ang tunay na kalagayan ng mga proyektong ito. Nung panahon ho ba nila, nung nandyan sa pamahalaan sila, sila ho ba gumawa ng mga measure para hindi na tayo bahayin ngayon? In fairness siguro, Ricky, palagay ko naman, karamihan, o kung hindi man, sana karamihan ng mga nagsilbi sa gobyerno, one way or the other, ay nag-ambag yan. Marami naman sa nag-gobyerno, ay tama ang puso. Tapos ngayon, may sisisihin sila, dahil yung pala, nung panahon nila, ba't di nila ginawa ng paraan? Well, tulad nga ng sabi ko kanina. Gandang tanong yan, di ba? Ang sabi nga tulad na sabi ko nga kanina, yung pag alam mo kasi kung ano ang kalagayan ng mga serye ng proyekto, meron ka ring pag-iingat. Kasi hindi ka magki-create ng false impression. Ang tingin ko ang nangyari dito, Ricky, kuan yan nag-create kasi ng false impression. Parang napakadali lang sabihin. Dapat yung mga ganyang bagay. Pero ba hindi nung madaling panahon na sabihin. nandun sila sa pamahalaan, di ba sila naging bahagi nung pag-create ng false impression na yan? Nagsabi ba sila ng 5,500 project? Hindi. Pero Palagay ko, nagsabi hindi. sila na may anti-flooding program. Pero iba yung pinagsama mo. 5,500 Hindi, anti-flooding program. ang point ko dito simple Alam mo yung mga panahon ni Jesucristo, si mga Pharisee at mga Sadducees, di ba? Ano ba nangyari nung may isang babae na nandyan na puta? Nababatuhin sana nila. Ano ba sinabi ng ating Panginoon dyan? Sabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang mauna. Sino sa inyo ang walang kasalanan, Siyang mauna. siya ang maunang pumukol. Pumukol. Okay. Kayo ba, doon sa mga nakapirma dyan, hindi ho ba kayo naging contributor para kami ibahin ngayon? Well, napakadaling maghanap po ng excuse. Hindi natin sinasabi na walang kasalanan itong McCoy Jr. Administration. Maaring marami at maaring tama yung mga sinasabi nila
na pinagkakitaan. Ang tanong dyan, ito ay mga spekulasyon na kinakailangan natin ng ebidensya. Pero hindi na naman natin sinasabi na din na mali yung ginawa nilang pagpapahayag nung kanilang obserbasyon na tayo ay nasa malalang kondisyon. Nung kayo ba yung nasa pamahalaan, hindi nyo ba naging malala rin ang pamahalaan nung kayo ang nandyan? Kayo na magsabi niyan, hindi na kami ni Karoy. No? Sabi nga namin, kinote namin ng Biblia, kung sino ang walang kasalanan, siya ang Unang pumukol. unang pumukol. May pumukol na nga ata. Maraming salamat po mga kababayan.